Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapuntos at meron po akong video presentation sa inyo. Ito po ay patungkol po doon sa noong February 27 po ng hapon, tumawag po sa atin si Agustin Taliser. Kung nalala po ninyo si Agustin Taliser, siya po yung yung MCGI member na ginulantang ni Michael Babia nung ito ay pagbantaan na ipapaalam sa sentral nila sa Pampanga, Apalit, Pampanga, o yan nga, na siya ay nakikipag halubilo sa programa ng hindi nila programa. Kaya tumawag siya at kumustahin ang nangyaring debate sa pagitan ko niya ni Almazora at nagulantang siya nang sabihin natin si Almazora ay nagkatoliko na. Ngayon, pakinggan ninyo kung ano nangyari sa aming tawagan. Narito po. Magulat mo lang ako bumalik Figaro sa kapelikula nung na mapanood ko yung hanggang ending ng debate ninyo. Di ba habang may open po, pero may pamimimbigan pa Figaro. Magulat mo lang ako kung paano siya sumuko hanggang pa bumalik sa Katoliko. Nagulat ako sa mga kwentuhan kita. O sige bro. Ganito yan bro. Nung gabi, pagkatapos ng debate, bumalik siya kina Brad Caloy para maghapunan. And then, doon niya inamin, no, na mahirap sa kanyang aminin, na tama ang aral na Mother of God. Pero inamin niya. Sabi nga niya, ayaw ko lang aminin, pero totoo talaga nang ipinanganak ni Maria si Jesus, kasama na doon ang pagka-Diyos. Magkasabay yun na ipinanganak di naman hiwalay. Ayun. Sabi niya, ang Diyos ay nananahan kay Jesus, nasa loob ni Jesus. Nung ipinanganak yung Jesus, nandoon ba pagka-Diyos o wala? Sabi niya, ang katawang tao lang ipinanganak. So, wala doon ang pagka-Diyos niya. At the end, inamin niya na mali siya. Pangalawa, inamin niya rin doon sa live kagabi, doon sa pag-trace ko sa kanyang historical background, wala siya sa tunay na iglesia. Sabi niya, wala pala ako sa tunay na iglesia. Claim nga pala yung ginawa, yung ginawa ko. Gusto mo panood? Lalong magtataka ng fika pamaman yan sa expose that proof yun. Yes, wala na. Tuluyan na sinabi ni Jared Almazora na hindi ko matrace yung aking religion sa kanila kasi claim. Ang tanong ko kasi kay Almazora kahapon, noong 24, tanong ko sa kanya, meron ba kayong kasamahan sa Antioquia? Sabi niya, meron. Kilala mong mga bishop doon? Hindi.
Imposible. Kung talagang kasama niyo na sa Antioquia, ba't hindi mo kilala mga bishop nila? Pangalawang tanong, meron ba kayong chapter sa Roma? Sabi niya, meron. Asan ang location nyo doon? Hindi niya masabi. Pangatlo, meron ba kayong chapter? Meron ba kayong chapter sa Espanya? Meron. Meron ba kayong saan doon? Hindi niya rin masabi. Pangatlo, nasa Pilipinas ka. Kailan nakarating ang Iglesia ng Diyos mula Espanya to Pilipinas? Kaya mo naman sabihin niya, 1st century, 2nd century, 3rd century, 4th century. Hindi pwede yun. At kinagabihan, inamin talaga niya. Para mapanood, teka lang nga, double check ko nga lang kung nailabas ko na ba yun. Yung pag-amin niya, wait lang. Teka, yung mapanood ko, Bupi, hindi kanya tinawag magyandugo. Kasi samantalang mo sa Eiffel PBC, tinawag kang Jandugo. Actually, naghihintay ako tawagin akong John Dugong para tawagin ko rin siyang Albasura. Sige, naghihintay ako sa tawagin akong John Dugong doon eh. Pero hindi niya ginawa. Kaya hindi ko rin siya tinawag na Albasura. Kasi hindi niya tinawag akong John Dugong. Pero, panoorin mo ngayon, bigay ko yung link ha. Ito. Hello, bro. Oo, hindi, nangyari yun, bro. Kasi, nung ako ang nagtindig, patutunayan ko, ang Iglesia Katolika ay tatag ni Kristo, siya as negative, rule niya patunayan sa demonyo yun. Kasi hindi ko talaga mapanood yung paminindigan niya ang paminindigan ni Gary na ang Catholic Church ay sa demonyo. Ito, hinggan mo. Sige, bro. Okay, tuloy. Ibigay na natin kay ano. Bro Jared. Go, Brother Jared, good evening. Naririnig mo, bro? Naririnig mo? Sa inyo, mga kapatid. Hindi bro. Panoorin ko malang pabimigay mong link. Ano ba yung YouTube yun? YouTube yun. Binigay kong link sa'yo. O sige, panoorin ko mamaya. Ngayon na. Mabali pa rin pala may Philippine kami na mag-chat kami. Magka-chat daw sila ni Gary, pero hindi pa imami ni Gary na bumalik na siya sa Katoliko. Hindi namin. Naka-live yun. Katoliko na ba siya o babalik o magkakatoliko pa lang? Ay, nagdeklara na siya, bro. Actually, kachat ko siya ngayon eh. Ito sabi ni Almasora, Kasi nagreklamo siya dahil si Humphrey nag-post ng hindi siya pinaniniwalaan. Kaya sabi ko sa kanya, normal yan kasi ayaw namin mangyari yung may gaya ni Denmar Santiago. Ang sagot niya ito sagot ni sa akin na chat sa akin ni Almasora ha. Ako po bro, buong puso ko simula matapos debate natauhan ako. Lalo na sa Mother of God. Kahit alam ko nang mali ako, pinipilit ko pa rin. Sising-sisi ako sa nagawa kong panguusig sa simbahan. Then sabi pa niya, mahalaga bro, nakabalik ako sa tunay na iglesia at mamamatay sa tunay na iglesia kaya handa ko ibigay buhay ko sa paglilingkod bro. Filipos 2:12. Ganun po pala. Pero nung bago siya magkatoliko, di ba lumis ang bibati mo nung Martes o Miyerkules, magkipa na ba kayo bago siya maging katoliko? Saan ba siya kay Pababawin ba siya mag-contest? Actually, padadalhan siya ng pamasahe, pababalikin siya dito. Pagkatikisim. Kasi di talaga niya matrace yung yung history. Kahit pa sa SLTV, hindi makapag-trace ng history yan eh.
Halimbawa, tanungin ko sa SLTV, nung ginawang isang libro ang Biblia, ano ang nagawa ng iglesia nyo para maisakatuparan ito? Kaya kayang sagutin ni SL yan, bro? Tingin mo. Hindi ko alam kung masasagot niya. Pero kung ikaw tatanungin ko niyan, kaya mo sagutin yon? Kung ako ay hindi ko kaya rin. Bakit hindi mo kaya? Hindi mo subukang mag-research na ano kayang ginawa ng iglesia nyo nung panahon yon na ginawang isang libro ang Biblia? Kasi dati mga mga sacred scroll lang to na kalat-kalat pero ginawang isang libro. Ano kayang ginawa nung panahon yun sa tingin mo? Saka medyo magulat ako sa yung binasa mo kay Gary na magkabibape kayo may nakalagay na Catholic daw sa King James Version. Tapos sabi niya dinoktor ko daw. Dinoktor ko daw. Anong palata yung bro? Kasi meron akong King James Version sa sa Digital Bible na application ng Hindi digital Bible, bro. Hindi digital Bible. Dapat yung talagang hardbound na King James 1611 hardbound. Ibig sabihin marami palang klaseng King James na 1511? Hindi. Ito ang original na 1611. Ito ang original na 1611. Anong talata yung bro? Sige. Kating klaruhin, be. Yung, meron ka dyan, bro, 1611, bro. Sigurado ka, 1611 ang hawak mo? Galing sa Digital Bible application, meron akong King James. Sige. Dahil meron kang, 1611 King James Version, ano nakalagay dyan sa ikalawang Makabeyo 12:43? Wala apokripa yung King James ko pa. Yan ang Kala peke. ko, Ang tunay na 1611 King James Version, may apokripa yun. Di mo alam? Ano ba yung tunay na 1511 na King James? Ang tunay na 1611 King James Version, may apokripa. Sendan kita ng send ko sa iyo ang itsura ng table of contents niya Ito, tingnan mo. Abangan mo diyan. Sendan kita ng picture ng table of contents ng King James Version 1611. At tingnan mo maigi kung pareho ba sa King James Version ng hawak mo. Kasi kung walang ganyan, ibig sabihin peke yang sa inyo. Ito. Yan. Tingnan mo. Sinin ko sa'yo. Teka, okay. Maaari ka ba magbukas ng cam kasi audio call ginamit ko para makita. Gusto mo makita? Sige. Magbukas ako ng camera. Wait lang ha. Okay. Yan. Pakita ko. Sige, wait lang. Sige. Para makita mo. Para makita mo yung table of contents ng original na King James Version 1611. Okay, eto. Ito yan Ayan ang kanyang ito yung cover niya. Yan. 1611 edition. King James Version. Ito yung kanyang table of contents. With apocrypha. Ayan. Yung King James Version mo ba, may ganyan o wala? Sa totoo lang, wala na kaming totoong Biblia. Mambito mo lang sa sa Digital Bible, yung
MPGI Hindi application. yan ang King James Version. Alam mo, bakit, hindi yan ang King James Version, Agustin. Alam mo bakit? Kasi, eto, aki pakita sa iyo ang tunay na King James Version, ha? Kung saan inaamin talaga ng King James Version na inamin talaga ng King James Version na ano sila. Wait lang. Kita ko muna saglit. Okay, wait lang ha. Ito. Okay, pakita yung pag-amin ng King James Version mismo ha. Na mo ha. Google tayo, Google. Nakita mo screen ko? Yung Google. Apocrypha King James Bible Online.org. Ito ay sa King James Bible na website ha. Hindi amin to. Sabi nila ito, the Apocrypha is a selection of books which were published in the original 1611 King James Bible. These apocryphal books were positioned between the Old and New Testament. The Apocrypha was part of the King James Version for 274 years until being removed in 1885. Sa madaling salita, ang King James Version noong 1885 wala ng Apocrypha. Bahagi siya ng King James Version sa loob ng 274 na taon. Kaya kung ang King James Version 1611 na hawak mo, walang Apocrypha, peke yan. Ganun pala yun. Oh. So wala kaming dinadagdag. Actually, sabi dito, a portion of these books were called deuterocanonical books by some entities such as the Catholic Church. Ibig sabihin, wala kaming dinadagdag. Yan ay bahagi talaga ng Biblia at inalis lang sa King James Version noong 1885 until being removed in 1885. Kaya yung mga King James Version simula 1885 wala nang Apocrypha. Kaya kung yung sinasabi mong 1611 King James Version sa digital Bible mo ay walang Apocrypha, peke yan. Ganun nga pala. Iyon. So yung pinakita ko kay Jared, yun ang original na 1611 King James Version. Ito yung nakalagay doon. No, wait lang ha. Makikita ko ba yun? Saan ko ba nakita yun? Okay, hanapin ko muna kay... Wala akong kopya noon eh. Oh, basta may nakalagay doon na Catholic. Binasa naman ng moderator, nanonood naman si Jared noon. At saka yung kasamahan niya. Sino pa nga nung kasamahan niya? Hindi ko alam sinong kasamahan nung. Bigari lang kilala ko. Siya yung moderator nung debate nilang dalawa ni Mark Umbaw eh. Sino yun? Paul Alima ba yun? Hindi, yung moderator ni, di ba, nagdebate si Almazora at saka si Mark Umbaw. Sino yung kanilang moderator nun? Makalimutan ko kung sinong moderator. Yun ba yung moderator ninyo? Kasi, siya yung kasama ni Jared pumunta rito. Pakita ko picture niya. Eto picture niya. Ano pa? Barangay yata siya o Kapitambay, parang yun yata. Eto, kilala mo ito? Yan. Nakita ko lang yun, pero makalimutan ko yung pangalan. O yan. Yan yung kasamahan niya.
Siya yung moderator sa debate nilang dalawa ni Mark Umbaw. Oh. Ayan, oh. Eh, Uy, may tumatawag. Wait lang. moderator niyo. Wait lang saglit, ha. Hmm. Ano yan, bro? Next week Api- pa namoy mga schedule pang lakaw. Next week? Oo. Lakaw. Asa na bita mo lakaw? Kuan diha ba sa kuan na inyong debate pala ba? Debate. Wala debate. Wala. Oh, pero na diha si kuan Father Darwin next week. Next week, basig na, Sige, anak ko. Buhat ko sa kuan sa iyang office kuan sa to office exorcism. Ang open dire Webes tamag Domingo. Thursday. Thursday tamag Domingo, dapat 6 AM na ana sa venue. Thursday to Saturday. Dapat 6 AM na ana sa venue. Oh, mo naman ko diha sa kuan sa inyo sa Valencia. Sige, bro. Valencia man mo, bro. Oo. Para mag-kuan. Moinom ka, bro. Moinom ka. Inom og. Ha? Inom og. Tuba. Ay, dili. Nakasuway na kagtuba. Dili ko hing. Pero nakakuan kagtuba. Wala ba? Wala dili ko hing naman dalhin na lang ko gatas. Gatas or Milo. Di ko hingin na mo ingon na bro. Pangbata man na, bro. Pangbata. Mo na kung inainom diri bro, di ko minom mo ng mga ingon na. Oo ba? Tapos kanang kuan ba, bro? Kanang di ba na mo isa Zoom kuan? No, Zoom. Oo. Pwede ko maka-join. pwede. Kuan lang kung okay lang. Pwede, mukhang ka, mangutana ka. Maminaw ra ba ko? O tapos kung na ako'y mangutana ko. Sige, tagada ka Zoom link para onyang gabi eh. Taon niya na. Taon niya. Oo. Pagkuhan ko, sige bro, kay maminaw ko kay karong March 1 na ako'y orientation. Magkuhan man ko sa lay minister. Magsulot ko. Sige bro. Okay. Magkuhan ko bro, i-send na lang dire. Sige. Sino ka di mo? Sige. Sige, thank you. Salamat bro. Salamat bro. Sige, thank you. Okay. Bro, Agustin. Hello, bro. Yun. Yun ang reason na ano siya, na-realize niya. Ano, pinaba yung pari, makinumpi pa lang niya bago siya maging kapeliko na palaga. Kay Father Darwin siya magkukumpisal. Pwede na pala yun kasi hindi siya pumunta ng simbahan para Hindi. mag-ano sa pari. Hindi, babalikin siya ni Father Darwin dito. Bibigyan siya pamasahe, babalikin siya dito. Ang ibig sabihin pala pagbalik niya doon na siya palaga mangungumpisal palaga. Doon ba siya mangungumpisal pagbalik niya? Mangungumpisal siya, tapos ikatike siya ng mga ilang araw, and then Catholic Faith Defender ang mag-handle ng kanyang catechism and apologetic seminar. Tapos doon, profession of faith na siya. Hindi na siya pwede bautismuhan kasi nabautismuhan na pala siya, Katoliko pala siya na pinanganak eh. Ganun. Teka, paano ba bimapimuhan sa Katoliko sino wibiro ba? Milubog ba siya tulad sa ibang sekta? Hindi. Ang ginagamit sa amin, depende sa sitwasyon. Kasi doon sa Jerusalem, immersion na ginagamit doon. Ito naman sa atin dito is aspersion o puring. Aspersion dito puring Hindi sprinkling, iba yung sprinkling.
ibig sabihin pag nung bininyagang finowidura, pero lang pala sa bata, may nilalagay matubig sa ulo, yung ba yun? Si Pablo ang ginanon bro, si Pablo. Nung binuntahan ni Ananya si Pablo para bautismuhan, hindi immersion ang ginawa doon, kundi pouring. Ayun pala yun. Buhos yung nangyari kay Apostol Pablo, hindi yun immersion. Sa loob ng bahay siya binautismuhan eh. Ah, ah, paano yung makasulap sa Greek ng bautismo, immersion na? Baptizo ba yung immersion? Sa Greek, baptizo. Ha? Oh, baptizo bro. Baptizo sa Greek yun. Hindi naman porket baptizo, mag-conclude ka na agad na inimmerse o nilubog. Halimbawa, doon sa ikalawang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 4, versikulo 2, nung tumawid ang mga Israelita sa dagat na pula, sila ay binautismuhan. Ang nakalagay doon sa Greek noon, baptizo. Pero walang isa man sa mga tumawid sa dagat na pula nilubog. Tama, mali. Tama. Lahat sila tumawid sila. Walang naglubog sa kanila kasi bit-bit nila yung kanilang mga karwahe, yung kanilang mga kagamitan. Paano sila ilulubog? Ibit-bit nila kanilang kagamitan. Naglalakad sila kasi paparating na yung mga Egyptian para atakihin sila. Sino maglulubog sa kanila doon? Pero baptizo ang ginamit doon, baptizo. Pero tama rin yung saling sa English, immersion ba yung immersion? Ay, isa yun sa mga meaning, pero hindi yun lang ang meaning. Kasi kung yun lang ang meaning, dapat patunayan nyo, yung mga tumawid sa dagat na pula, in-immerse sila. Wala namang nag-immerse sa kanila dun eh. Oh. Ikaw ba, Agustin, kayang patunayan na yung mga tumawid sa dagat na pula, in-immerse? Ay, hindi. Mabasa ko rin yung palata ma yun. Pero sa ngayon, baptizo nilagay doon. Baptizo. Sa ngayon baptizo mag-aral ka ng Biblia kaysa akin. Yan nga, baptizo. Bakit walang nag-immerse sa kanila doon? Naglakad lang naman sila. Hanggang makatawid. So, hindi ibig sabihin, porket baptizo sa Grego, sabihin mo na kagad, in-immerse yan kasi baptizo eh. Mali. Teka, humingi na rin ba ng tawad si Garib sa'yo nung magbalik mo siya sa Katoliko? Yes, humingi siya ng tawad sa akin. Actually, nasa chat pa niya eh. Sabi niya rito, sabi niya rito is, nga pala bro, Jando, sorry talaga sa mga nasabi ko noon. Chat ni Almazora. Sabi ko sa kanya, wag mo na isipin yun. Sorry din sa mga nasabi ko sa iyo noon. Pati ako nagsorry ko kay Almazora. So, bati na kami ngayon. Ano naramdaman mo nang nagdesisyon si Almazora na magkatoliko? Wala naman pagka di ba binaman siya yung CGI o maaring yung CGI MCGI siya. MCGI pala siya. Pero tutol siya kay Daniel Rason kaya hindi niya inaamin na MCGI siya. Yung CGI ba talaga siya? MCGI, gusto mo prueba? O sige, pakitaan kita ng prueba na MCGI talaga si Jared Almazora. Okay? Ito.
tingnan mo, Agustin. Kasama niya pa mismo si Josel Malyare. Yan. Ah. Kasama niya, ha? Ito pa. Oh. Paano siya nakarating dyan? May dating daan dyan, oh. Oh, paano siya nakarating dyan? Pero umalis pala siya sa MCG. Ay, gano'n. Bago siya magtatag ng parang sariling Hindi grupo. siya, siguro umalis siya kasi hindi siya sang-ayon sa sa patakaran ni Daniel Rason. Ay, Daniel Rason, no, katabi niya, oh, ayan, oh. Oh, ikaw, nagawa mo yan. Nagawa mo to, magpapicture katabi ni Daniel Rason, nagawa mo? Ay, hindi pa. Oh, boss, mabuti pa siya, may ebidensyang kapanipaniwala siya. Ikaw, mukhang wala kang ebidensya na MCGI ka eh. Pero ito, meron talaga siya, oh. Oh. MCGI talaga siya. Ayaw niya lang aminin kasi tutol siya sa patakaran, pamamalakad ni Daniel Rason. Ayaw niya lang aminin, pero totoo, MCGI pala siya. Ano yung pinabibimba niya sa'yo nung matapos na ang debate? Hindi niya sinabi sa akin. Actually, kagabi lang niya sinabi sa live. Kung gano'n, kung gano'n, nung binanggit mo si Bob Eli, bakit siya object yung moderator nung binanggit mo si Bob Eli? Oh, nag-objection siya kasi ayaw niyang bagitin ko sa Eli Soriano. Eh, yun ang role ko as negative. Gigibayin ko yung claim niya na sila ang iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Yun ang role ko, negative ako, natural. Patunayan kung hindi totoo yun. Oo nga, bro. O di na patunayan na si Eli Soriano galing kay Nicolas Perez. Si Nicolas Perez naman galing kay Teofilo Ora. Si Teofilo Ora naman galing kay Felix Manalo. Si Felix Manalo naman galing sa SDA kay Ellen G. White. Ellen G. White naman galing naman kay William Miller. Tapos William Miller galing sa Baptist kay John Smith. Oh, tapos sa ano pa? Wala na kayo. Si Felix Manalo pala, bukod sa SBA, Katoliko yan, kasi Katoliko yung nanay tatay Hindi niya. siya kailanman hindi siya is kailanman nangaral bilang Katoliko. Pinanganak siyang Katoliko, hindi siya nangaral bilang Katoliko. Kasi nung first time siyang nag-engage sa mga Bible discussion, nag-protestante siya kasi may nakita raw siyang debate, protestante versus paring Katoliko, natalo ang paring Katoliko. Kaya siya nag-protestante. Oh. Hindi siya kailanman naging mga ngaral Katoliko. Ha? Mapanood mo yung palabas ni Felix Manalo, yung sa Iglesia ni Cristo, yung Hindi, pelikula. nasa Hiwaga magazine nila yun. Sige na, Agustin, kasi alis muna ako, may pupuntahan pa ako. Ang mahalaga, nangyari ang debate namin face-to-face, hinarap ko siya, at in the end, naging Katoliko siya. Sana isabihin mo kay SLTV, siya naman ang isunod ko, mag one-on-one debate kami, wag siyang magtago sa mga salawal ng mga kasama niya sa live. One-on-one kami lang dalawa, sabihin mo kay SLTV yan. Sige, baka mamaya, siya pa rin yung babalik sa Katoliko. Sabihin mo sa kanya, one-on-one. Hindi pwede makialam ang iba. Hindi pwede makialam si Larry Silva. Hindi pwede makialam yung sino mang Milo yan. O sino mang sasali dyan. Walang makikialam. Kabilang dalawa. At ang moderator. Kukuha ko ng moderator. Online debate. One-on-one. Kami dalawa ni SL. Ang mas maganda channel mo malang gamitin para walang makapasok kasi Zoom yung sa'yo, yung sa kabila, Sige, sabihin mo kay SL, sa Zoom kaming dalawa at ang moderator lang. Sige bro, makaasa ka bro. Sige bro. Thank you bro kasi alis pa ako bro. Bye-bye. Sige.
babay na muna. Yun. So, babay na si Agustin Taliser. At babay na rin ako. Paalam! So, ayan po ang nangyari po. Natawagan namin dalawa ni Agustin Taliser at yun ay nangyari February 27, 2025. Ang sabi ni Agustin, makakaasa ka. Anong makakaasa ka? Hanggang ngayon, walang response si SLTV. No? Sinabihan ko na rin si Almasora na sabihan si SLTV na kami naman na mag one-on-one. Walang ibang makikialam. Nasa Zoom, ako lang, si SL, at ang moderator. At ang moderator, ako yung kukuha kasi pag siya kumuha, sigurado pabor sa kanya yan. Yeah. Yun ang nangyari. Ano na ngayon? March 8 na ngayon. Wala pa rin response sa SLTV. Ganyan siya katakot. So sa lahat ng mga nanonood, maraming salamat po at abangan po ninyo mga darating pang video dito sa ating programa. Ito lamang sa Jando Alabado TV at maraming salamat po and bye-bye.